Ako po ay isang farmer. Apo, isang farmer po na nag-aalaga po ako ng meron pa akong piggery, meron akong aquaculture, negosyante po. Nagbabuy and sell din po ako ng kotse. Alam po nang marami po yun. Mahilig ako sa cars. Yung sasakyan po na Expedition po, nabili ko po siya year 2019. Nabenta ko po siya kay Mrs. Espinoza po ng 2020. However po, hindi rin po ako aware na hindi po pala nila na-transfer. Kaya meron po isang sasakyan po na Expedition po na Ford na nakita po doon. Pero nabenta ko na po siya year 2020 pa po. Hindi po talaga ako kasali sa operation po ng POGO. At pangalawa po, sana din po na mabigyan din po ako ng site ko po na ako lang po yung landlord before, and binenta ko na po yung share, at yung mismong development po na yon, alam din po dito sa area, dito sa Bamban, nasa akin po yung lupa before, pero hindi po talaga ako connected sa POGO po na operation po. Unang-una po, kay Senator po, kakampi po niya ako. At gusto ko rin na rin po i-express po yung sarili ko. As long as ako po ang mayor po dito sa bayan po ng Bamban, I will no longer allow any POGO operation po dito sa bayan po ng Bamban. Business friendly po ang Bamban. Sa lahat po ng investors po na gusto po mag-invest po sa Bamban, lupa man, establishment man, anuman negosyo na gusto po nila invest po dito, as long as sumusunod po sila sa rules and regulations and obeying the law po, they are all welcome po dito sa bayan po ng Bamban. At kung may maitulong po ako bilang local chief executive po sa kanila, more than willing po tumulong sa kanila. At ang bayan po ng Bamban din po ay meron po kaming sariling exit from SCTEX. Meron po kaming MacArthur Highway. Logistic-wise po, maganda pong location po namin. Sa mga paparating po na investor, sa mga andyan na po na investor, pag meron po kayong problema, meron po ako maitulong, andito lang po ako lagi, handang tumulong po sa inyo. As long as ako po ang mayor dito sa bayan ng Bamban, I will no longer allow any POGO operation po dito sa aking bayan. Ako po si Alice Lealco, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kauna-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture. Kaya bilang first-termer mayor po, ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kaalaman po sa usaping pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po akong maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19. Kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitista po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Sen. Risa, Ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cuddler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong
gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po at hindi ko din po ito nagamit po nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pagmamay-ari ko po kahit isang pila po sa compound at minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko pong mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po retired na po. Saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Robelinda po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubelin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Teenage age po siguro po, Your Honor. Alright, at sa unang paglabas nyo sa Pilipinas nung bandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Hindi ko na po masyado po maalala pero parang Singapore po yata or Malaysia po. First of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala pa akong any position po sa Hongsheng po. Ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po.
At ang ama po ninyo? Angelito Go po. At sila po ba ay kasal? Your Honor, hindi po ako masyado sigurado po. Paano kayo napunta sa Pogo? Your Honor, wala po ako sa Pogo. Hindi po ako involved po sa Pogo. Fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po. Tsaka self-study na rin po. Homeschooled kayo pero natuto kayo Opo. sa ama ninyo at sa mga kausap nyo. Opo. Madam Chairman, unang-una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po kay Sen Win din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Opo, nung 2005 po, when I was 19 years old po, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at passports po, hiningi ko po sa kanya. Your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po ako lumaki. Kaya kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin kasambahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po at siya po yung kasambahay po nila tatay ko po. Your Honor, lumaki po ako sa farm, lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, meron po siya ibang partner, hindi ko na po alam, Your Honor. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa, and he said yes po. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sen Rafi, ayaw ko po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay Okay. po namin. Gawa po na ayaw ko po sisihin ng tatay Okay, ko. sige. Yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po lumaki po ako sa farm. Paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam. Hindi. Huwag niyo pong ilalayo yung topic. Your Honor, lumaki po ako. Dadala-dala ko po. Nung 2005 po, binigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila. At pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage lang pog operations mo sa Bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what? Or what man? Yes po, Your Honor. Sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner
that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag idadivulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong... Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako ng Ikaw totoo. nagsasabi, kilala mo na kung sino yung nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ba yun na pinapahiwatig mo rin sino yung nililink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Your Honor, honestly to, bago po nangyari to, masama yung loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaki ang mga gusali? Yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. Ako po ay isang magbababoy po. Farmer po ako, piggery pa yung negosyo. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Sarili ko po. Childhood dream ko po. Childhood dream. Opo, ay gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di taklamo po. Okay, speak in Fukien now. Bo? More. Tell us more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China in Fukien. Family ko po in No, China. in Fukien. Please tell us about your father who's from China and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China in Fukien? We have interpreters and perhaps I can understand a little. Yes po. Guai lao pe tui tai liok lai. Continue.
Kwa si Tiongkok lang. Kwa si Philippine lang. Ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Dahil baby pa po ako noon, lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm, isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. We want to hear you speak your language. Ang language ko po ay Tagalog po, Senador. Ako po ay isang Filipino. Sa Yes. farm po, ang gamit po namin lengguwahe po ay Tagalog po. But speak Hokkien. I just want to I hear can it. speak Hokkien po, pero ang Yes. ginagamit po na lengguwahe po sa farm po ay Tagalog. Hindi naman po ako nahiya, hindi man po ako na-ashamed. Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa Chinese language po. Kaya okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala. Playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po na may empleyado rin po. Kaming ko po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal pa po na may empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. Aaralin pa ng mga abogado. Opo, nasalo po ako ng farm, di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However, We're po, not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. Ako po ay isang Filipino. Ako ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you.